The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sa kayo ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig pa kung saan ang magkibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Ayan, magandang hapon CLSU ones, lalong-lalo na sa mga nakatutok at nakikinig ngayon sa ating ngayong hapon na ito. At kayon din sa mga palagi nakikinig at nakasubaybay dito sa atin sa Radyo CLSU, the university's official radio station. Ayan, tama ka dyan. Pero bago ang lahat, batiin din natin syempre yung mga nakatutok sa ating Facebook Live through the Facebook page of Radyo CLSU. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy, nais po sana namin magpakilala dahil kami ang makakasama nyo ngayong hapon. And I am Carlo R. Justo. And I am Julian D.C. Pagaduan, and we are your host for today's episode of CLSU Matters, Issues and Stories that Matter. Ayan, bago tayo magtungo sa ating main topic, I would like to acknowledge our CLSU President, Dr. Evaristo A. Abella, and our Vice President of Administration, Dr. Ariel G. Mactal. At ang ating Vice President of Research and Extension, Dr. Edgar Iorden. At ang Vice President of Academic Affairs, Dr. Abilina R. Velasco. At ang Vice President of Business Affairs, Dr. Karina B. Romaldo. And syempre, babatiin din natin ang radio station manager, Ma'am Zoril D. Villa Flores. Ayan, hello sa iyo, Ma'am Zo. And syempre sa ating mga directors, deans, department heads, faculty and staffs, and syempre sa ating mga student leaders. And syempre, take ko na din tong opportunity na to para batiin yung mga kasama natin sa PMS and Stratcom. Ayan, good afternoon po, Ma'am Yen, Sir Ogie, Sir Flo, and Sir Jace, Sir Kuji, Ma'am Jess, kay Attorney, and syempre sa mga kasamahan din natin, kila Princess, kila Ana. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. And, oo nga pala, makalimutan ko din. Baka, hello din po kila Ma'am Job and kila Ma'am Karen from Office of the President. Ayan. So, eto, batiin ko na din, shout out ko na din sa yung mga kaibigan ko na nanonood, and syempre yung pamilya ko din na nakasuporta din, syempre. Ikaw, Carlo, baka may gusto kang batiin. And syempre, meron akong mga babatian, yung mga ka-org ko dyan. Builders of Information Society, alumni and members. Ayan, magandang hapon po sa inyo. At mga Taekwondo varsity team, magandang hapon. At si Coach Mika and Coach Karen po. Ayan, binabati ko sila, shoutout po sa inyo, sa mga kaibigan ko, 7-Eleven Gang, ayan, si Chapo, si Aris, si Dusal, and Richmond, saka po si Gab. Ayan, yung mga ka-dorm ko sa room 3, sa Mahogany, at aming dorm manager, ayan, binabati ko po sila. So, ayun, kukumustahin na din kita since first time mo dito, parang sa tanang buhay mo, first time mo mag-radio broadcasting. So, kumusta naman yung pakiramdam? And syempre, nakakakabay, first time ko, ayun, ganun. Pero, nakaka-pressure siya. Pero ano pa rin, excited pa rin naman ako na makapagsalita dito, yung gano'n. At least, di ba, may experience mo. And magandang, maganda experience and for memories. Bubuhay ko din, hindi ko siya naisip na magkano ako dito, lalive. So, ayun, sa mga nanonood po sa atin ngayon, kung gusto nyo pong magpa-shoutout, open po ang ating comment section and babasahin po namin yan. So, ayun nga, matagal-tagal din nung huling yung nung last season natin. So,
last week nga yung huling airing natin. And ngayon nga nagbabalik tayo. So, para sa mga bago nating makakasama or baka may mga napadaan dyan sa programa natin, pwede mo ba kami bigyan, Carlo, ng parang brief explanation lang? Ano nga ba yung programa natin? Ano nga ba yung goal or yung, yung goal ng CLSU Matters? Ayan, para po sa kaalaman ng lahat, ang CLSU Matters ay ginawa upang itaas ang kamalayan ng CLSU Hands regarding the important events, programs, and initiatives of the university. Ang programang ito ay naglalayong talakayin at ibahagi sa mga opisyal ng CLSU at mga student leader na maaaring makapagbigay ng mga impormasyon o kaalaman sa mga napapanahong issue sa loob ng CLSU o mga makabuluhang kwento na maaaring talakayin. Ayan. Pero po bago tayo magpatuloy, mag-recap muna tayo sa ating nakaraang episode. So, ayun nga, yung nabanggit ko nga kanina, yung huling airing natin ay last week na kung saan yung itinampok natin doon is yung 124th anniversary of civil service. So, ayun nga, ano ba yung mga pinag-usapan natin doon? Pinag-usapan natin doon yung mga programa at or activities na inihanda ng ating Human Resources and Management Office para sa pakikiisa ng CLSU sa anniversary ng civil service. Kung saan ang naging guest nga natin ay si Ma'am Elizabeth De Guzman. Ayun. Kaya yun, tinalakay natin yung mga schedule of activities and ayun, nakita naman natin, naganap siya last week and early this week, yun, yung tulong pangkalusugan na talaga naman nakita ko na inavail talaga ng mga employee natin and syempre ng mga staff din na talagang nakatulong din sa kanila. Kasi syempre malaking bagay yon, libre yon. So, nakapagpa-kuha sila ng dugo, yon, nakapagpa-laboratory sila. Ayan, shoutout po kay Ma'am Beth. Ayan, shoutout sa iyo, Ma'am Beth. Naalala Hello ko na po. nga yung nakaraang episode natin, yung nawawala niyang aso, yun. Oo pala. May magandang balita tayo na. Yun. Buti nabanggit mo. So, nung nakarang episode po natin, di ba nabanggit or nanawagan po si Ma'am Beth sa kanyang nawawalang aso. And good news po ay natagpuan na. Meron pong isang estudyante na nagbalik po sa ating isa sa mga guard dun sa gate po natin sa Bagong Sikat. And yun, tinurn over po and then tumawag po sila kay Ma'am Beth. So, ayun nga, ang magandang aral naman doon, di ba, doon natin nakikita yung sa CLSU community, hindi lang tao yung pinapahalagahan nila. Bagkus pati yung mga hayop din sa paligid nila. Kasi akalain mo yun, sino pang mag-aakala na mahahanap pa yung aso ni Ma'am Beth? Almost 1 week na po yung nawawala yung aso. And sa kabutihang loob din, naisoli po and ayun, nahanap na po siya. So, ayun, mabalik tayo sa topic natin. Kanina nga ay nabanggit mo na pinaka-goal ng program natin ay magbigay na impormasyon sa CLSU once. Syempre, ganun na din sa sa mga kawani ng ating pamantasan. So, eto recent lang to. Katatapos niya lang mag-oath. So, yung magiging guest natin ngayon, katatapos niya lang mag-take ng oath niya. And siya yung USSC chairperson natin. And for sure, alam ko maraming nag-aabang sa kung ano nga ba yung mga ilalatag niyang plataforma at plano para sa sangka-estudyantehan ng CLSU. Kaya nga ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang plataforma at plano na inilatag ng ating student leader. Ayan. So, pero bago natin i-welcome yung guest natin, ayan, tignan natin yung mga nagko-comment. Ayan, may comment si May Hidalgo. Good afternoon po, watching from DA. Ano yun? Hindi ko mabasa, labo ng mata ko. Ayan, DABPI Malate, Manila. Ayan, shoutout. Shoutout. Ayan, shoutout din kay Donatello Nabor. Shoutout po sa inyo. Ayan, magandang hapon po. Ang layo po na nararating ng live natin. So, ayan, manatili lamang pong nakatutok. And nag-comment din po si Valerie Antelan. Ayan, magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo. So, ayan, wag na natin patagalin. Alam kong excited yung mga nanonood sa atin, sa ating guest ngayong araw na ito. So, ayan, let's all welcome our USSC Chairperson, Honorable Darcel B. Parungaw. Ayan, welcome po Mr. Darcy sa ating programa. Congratulations nga pala sa inyong nakaraang OTT. Oo nga, sir. Ayan, congratulations po. Ayan, from our office, congratulations po sa recently na ginanap na oath-taking po ninyo sa CHED, if I'm not mistaken. Sa CHED sa Quezon, Central Office, ayan, sa Quezon City. Ayun,
Ayan, good afternoon po. Ay. So, Hello, ayan, hello. good afternoon po. Ayan. Ayan, so good afternoon po sa ating lahat, especially sa mga nanonood po sa live natin ngayon. So gusto ko po munang mag-shoutout Ayan, din, go syempre, po. sa ating Administrative Council, sa OSA family, sa USSC officers, sa BISABE 4-2 family, sa Department of Agricultural and Biosystems Engineering, and syempre sa College of Engineering, and syempre sa family ko po kung nanonood man po sila ngayon, and sa lahat po ng ating CLSU community, especially sa ating students. So, good afternoon po. So, ayan. Kamusta naman po yung pakiramdam nyo ngayon? Siyempre, alam namin na parang yung feeling na nasa Cloud9 ka pa rin since parang isang araw lang yung oath-taking. Kamusta naman po kayo ngayon? Actually, before nga po, medyo parang nabibigatan na tayo sa responsibility as you as a chairperson hanggang sa nag-oath nga po tayo ng isang araw. So, yun, parang sa feeling natin, mas bumigat na yung responsibility since hindi nga lang isang estudyante or dalawa yung hawak na nire-represent natin kung hindi 15,000 plus na students. So, yun, malaki yung responsibility natin, and ngayon madidiscuss natin kung ano yung mga plans and programs natin para sa mga students natin. So, ayun nga sir, nabanggit nyo kanina na hindi lang isa or dalawang estudyante, bagkos 15,000, tama ba sir? So, ayun, so parang pinagsama-sama. So, bali sir, ikaw yung magiging bosses talaga nila para sa mga hinaing or mga concerns nila. So, ayun sir, ready ka na ba sa mga questions natin? Since alam ko, marami din sa mga estudyante natin ng mga ganito yung tanong, klase ng katanungan din sa isip nila. So, ayan. So, ready na ba? Go, Ayan, Carlo. Salamat po sa pagiging party po, sir, ng Ayan. episode ng ating CLSU Matters. Ayan, may panibago pong topic tayo sa ating programa. Ayan. Regarding sa ayan. Para po sa kaalaman ng ating ka-estudyantihan, maaari niyo po ba kaming bigyan ng maiksing introduction kung ano ang ginagampanan tungkulin ng isang student regent at ang mga kaakibat na responsibilidad nito? Ayun, napakagandang question po niyan para maintindihan talaga ng mga students natin kung ano ba yung responsibility at bakit ba tayo merong student regent. So, ano ba muna yung student regent? So, may notes po ako dito para din mas matakel natin ng detail kung ano ba yung mga responsibilities Tama, and sir, ano ba para- talaga yung kailangan gawin ng isang student regent para kung sakali, pwede nyo po akong singilin bilang student regent ninyo kung may hindi po tayo magagawa sa term natin. So, unahin natin kung ano yung meaning ng student regent. So, ayun, ang student regent ay may mahalagang papel bilang kinatawan ng mga estudyante sa loob ng universidad, particular na sa Board of Regents ng CLSU. So, ayon sa Republic Act number 8292, ang Board of Regents ang may pinakamataas na kapangyarihang magpasya sa lahat ng policies, regulations, and programs ng ating university. Dahil dito, ang student regent ay may natatanging tungkulin na tiyaking maririnig at maisasaalang-alang yung mga interes at karapatan ng ating mga mag-aaral. So, ano ba yung mga tungkulin at responsibilities ng isang student regent? So, una, pagsusuri sa mga issues. So, kailangan muna suriin natin bilang student regent, bilang nakatataas or representasyon ng ating mga estudyante. Kailangan alam muna natin yung mga isyong pinagdaraanan ng ating mga estudyante. And since yun nga, nagkakaroon tayo ng meeting sa Board of Regents, hindi naman tayo pwedeng sumalang doon ng walang alam sa mga issue na pinag-uusapan. Siyempre, makikipag-debate tayo doon, lalo na kung pinag-uusapan na yung kapakanan ng ating mga mag-aaral. And ilang mga issue ay maaaring may kaugnayan din sa budget allocation, pagtatayo ng mga bagong pasilidad o mga proyekto ng pamahalaan para sa mga, particularly sa CLSU. And pangalawa, kailangan magkonsulta tayo sa mga estudyante. So, yun nga, ang student regent ay hindi lamang dapat umaasa sa sariling interes o sariling pananaw. So, lagi kong sinasabi, hindi dapat kung ano yung decision ko, yun yung masusunod. So, kaya dapat yung mga sektor ng ating mag-aaral ay talagang nare-represent yung iba't ibang mga sektor na yun. So, meron tayong tinatawag na CCL, which is yung Congress of Campus Leaders, and dito natin mapapahayag or ma-convene yung mga iba't ibang student sectors representative natin, such as yung athletes, performers, mga college governors natin,
yung international students. So doon parang through that CCL makikita natin kung ano talaga yung mga problems or concerns ng students natin. So syempre gusto natin inclusive tayo, dapat wala tayong maiiwang mga sektor ng estudyante. So pangatlo, kailangan tiyakin natin yung kapakanan ng mga mag-aaral. So ang student regent ay hindi lang dapat nakatuon sa mga problemang pang-akademiko. Kabilang din sa tungkulin natin yung pagsusulong ng mga serbisyong pangkalusugan, legal, kaligtasan at iba pang aspeto ng buhay ng isang mag-aaral tulad na nga lang ng mga mental health programs and yung mga ma-ensure natin yung dormitory facilities and yun nga na kailangan may access din tayo sa medical and since nasa state university tayo, dapat libre and dekalidad yung edukasyon natin. So, pang-apat ay kailangan nare-representa yung mga mag-aaral natin. So, ang pangunahing tungkulin nga ng student regent ay katawanin ang buong student body sa Board of Regents. So, dapat nating ihatid ang mga hinaing ninyo, pangangailangan at rekomendasyon ninyo, lalo na sa mga isyong makaapekto sa ating edukasyon at kapakanan. So, and then next yung pakikilahok sa pagbabalangkas ng mga policy natin. So kasama sa responsibilidad ng isang student regent yung active participation. And syempre kasama rin tayo sa mga nag-a-approve or minsan tututulan natin kung nakikita natin na hindi na tama yung mga policy na yun at kung natatapakan na nito yung karapatan natin. So for example na lang yung mga scholarship programs, yung mga matrix natin, ganyan. And then lastly, syempre, dumadalo rin tayo sa board of meeting. And ito nga yung nangyari last, nung isang araw, kung saan nagpunta tayo sa CHED Central Office sa Quezon City at doon na-tackle yung iba't ibang mga projects and policies and doon din na-approve. So yung mga policies na yun, kabilang yung student regent sa mga nag-a-approve. And syempre, sabi ko nga, dapat naka-based ako, hindi sa kung ano yung gusto ko. Kailangan, kung ano yung gusto ng students, yun yung susundin natin. So, yun po. So, talagang hindi rin biro, sir, yung trabaho ng student regents, ano? Talagang ang laki ng sakop ng responsibilidad nila. So, kaya, sir, eto. So, nabanggit ko, malaki yung sakop ng responsibilidad. Ito yung next question ko, sir. So, curious lang kasi talaga ako. Sino or ano yung nag-udyok sa'yo na tumakbo given na hindi naman ganun kadali yung papasukin mong, tawag nga dito, yung landas. Kumbaga, hindi ganun kadali yung nakaabang sa'yo na responsibilidad, yung iaatang sa'yo na responsibilidad. So, curious lang ako, sir. Parang sino or ano yung nag-udyok sa'yo or may motivation ka ba, ganun? Or na-inspired ka para tumakbo bilang USSC chairperson? Actually, mahaba-habang kwento po yan kung paano tayo dumako or so, pwede naman, sir, na i-summarize natin. Ayun, sige, i-summarize na lang din po natin. So, Go, syempre, before, nasa council na po tayo since our first year dito sa CLSU. So, naging College of Engineering representative, naging College of Engineering counselor, naging vice chairperson, hanggang sa, yun, may mga nagtatanong na po nito before mag-election kung tutuloy ba ako or tatakbo ba ako bilang chairperson. At syempre, hindi ko naman din po sila nasasagot ng diretsahan since ang lagi ko sa kanilang sinasabi, mabigat yung 4th year ko as an Agricultural and Biosystems Engineering student since yun nga po, ngayon, kasalukuyan meron tayong 23 units ngayong SEM, tas next SEM, 21 units. So, malaki talagang challenge for me na yung pagpasok sa ganitong mga situation. Pero syempre, ang lagi ko rin sinasabi sa mga nagtatanong sa akin, kapag tungkulin na yung tumawag, mahirap ng tanggihan. So, syempre yun, yung pagnanais na paglingkuran yung sangka-estudyantehan, nandun na yun yung pinakauna. So, nakita natin dun sa almost 4 years natin sa konseho na may mga problema pang dapat ayusin. Hindi dapat iwanan yung council ng ganito yung sitwasyon ng sangka-estudyantehan natin. Ng ganito yung sitwasyon ng CLSU students. So, yun. And another thing na nag-udyok sa akin, syempre yung suporta from kapwa student leader, kapwa estudyante. Mismo mga estudyante na rin kasi yung nagsasabi or nagpaabot sa akin na kailangan ka namin. Kung hindi ikaw, sino? Kung hindi ngayon, kailan? So, yun yung lagi nating pinangahawakan. Kung hindi tayo yung kikilo, sino yung gagawa para dito? And syempre, yun nga, nabanggit natin kanina na mahalaga yung representasyon ng sangka-estudyantehan. Kaya naman, kung hindi talaga
kung hindi ko talaga pinasok ito, sino na lang din yung magre-representa kung natatakot pa yung iba. So, yun po. So talaga sir, sobrang laking parte rin ng mga estudyante na naniniwala din talaga sa kakayahan mo na kaya mo silang dalhin, na kaya mo silang i-represent, kaya mong lakasan yung boses mo para marinig yung boses nila, sabi nga nila. Kaya, ayun sir, nakakatuwa lang din na, matanong ko lang sir, ano na po ba kayo, like, naglingkod na rin ba kayo ng mga, naging student leader na po ba kayo, like, high school, ganon? Actually, nung high school din po, medyo active din tayo sa school, sa council, ganyan, sa mga organization. So, noon pa lang, parang since elementary actually, nagsaserve na tayo as officers sa mga council or organization. Kaya naman yun, mahirap talagang tanggihan kapag tungkulin na mismo yung tumawag. Totoo, sir. So, nandun talaga yung burning passion para mag-serve sa mga kapwa mo estudyante. Kasi ikaw mismo, nakikita mo kung ano yung pinagdadaanan nila. And, ayun nga, also, ikaw din, na pagdadaanan mo, ano yung nararamdaman nila. So, ayun, sir. Yun, actually, totoo po yun, na mahirap din gawa ng solusyon yung isang problema kung hindi natin nararanasan. Kaya dapat nakalubog talaga tayo dun sa kung ano yung nararanasan ng mga estudyante. And syempre, as a student, nararanasan din naman po natin. Kaya talagang nakikita natin na may mga kailangang ayusin at gawin para sa kapakanan at karapatan ng sangka-estudyantehan. Tama, sir. So ayan, ito naman po para sa ating next question. Ito na po yung mga inaabangan ng ating mga CLSU student. Excited na sila. Ano-ano naman ang mga plano at programa na nais mo at yung mga kasama na magawa para sa mga CLSU students? At ano ang aasahan ng mga sangka-estudyantehan dito? Ayun. So, actually, napakagandang platform po nito para makita talaga ng ating mga students kung ano yung plano natin para sa kanila at para sa CLSU. And sa ngayon po kasi, ang pinakauna nating talagang problema bilang council, yung kakulangan sa partisipasyon ng ating mga estudyante, especially sa pagtakbo sa mga posisyon. So currently, for the information din ng ating mga students, meron tayong 8 na officers out of 15. So, nung nakaraang election, nakita natin yung data kung paano bumaba yung voter turnout and yung pagbaba din ng mga tumatakbo. So, nung nakaraang election kasi, out of 15 positions, 5 lang po kaming tumakbo at wala pang kalaban. So, doon pa lang makikita natin na kinakailangan na talaga ng tutulong or magsosolusyon dun sa mga, yun po kasi nakikita natin na number 1 na problem, yung participation. Kasi kung hindi natin tutugunan or sosolusyonan, hindi natin magagawa yung ibang activities natin kasi yun nga, sa mga seminars natin, sino yung magiging audience, diba? Ganon. So, yung babanggitin ko ngayon ay hindi po siya specific na mga programs or may mga scheduled dates, ganon. Pero ito po yung mga nasa plano natin ngayong semestre po. So, una yung pagsuporta nga, nabanggit natin yung pagsuporta or yung pagpapatibay dun sa serbisyong medical at legal. So, yun yung una. Siyempre, yung kalusugan natin, kailangan natin yan, number 1. Especially, mahirap na malayo tayo sa family. Kailangan meron tayo access sa medicine, access sa medical services, and yun, kailangan natin mas ma-improve pa yung mga services natin. Siyempre, kapag nagkasakit tayo, sino mag-aalaga sa atin, di ba? Kailangan may nakakaagapay agad sa atin na tutulong. Siyempre, nag-aaral tayo. So, mahirap din naman magpaliban sa mga klase dahil sa mga sakit na to. And syempre yun, nabanggit ko rin kanina yung legal. Kailangan, syempre, hindi lang naman mga faculty or kung ano man yung na-i-involve sa mga cases natin. So, kailangan din nila ng suporta yung sangka-estudyantehan sa mga legal services. So, for example, kailangan ng attorney sa ganito. Handa tayong tulungan sila para din yun nga, meron din silang access dun sa mga bagay na hindi naman dapat hinihingi. Parang karapatan kasi dapat talaga ng sangka-estudyantehan yun, syempre. And yun, pagpapalakas sa student welfare program. So, may mga development programs tayo na nakaplano sa mga susunod na buwan ay makikita natin yung pagpapatupad ng konseho dito. Syempre, katulong natin yung mga college student council. Hindi naman magiging successful, syempre, yung mga projects natin kung wala yung ating mga college student council. Then, gusto rin natin magkaroon ng gender equality at safe spaces. Alam natin ang university ay super parang
active talaga sa pagpapromote sa gender equality. So gusto natin tumulong especially and gusto natin ipanawagan yung pagpasa sa SOGSC bill. Ayan, na matagal nang nakalabi sa Kongreso. Ayun, and then academic development at learning resources. So ayun, sa magkakaroon tayo ng mga career development programs sa talagang magde-develop sa mga estudyante natin. Siyempre, yun naman, ang maipapangako natin sa ating mga students ay made-develop sila. Wala man tayong maipapangakong incentives or cash rewards, ganyan. Pero ang masasabi natin dito ay made-develop talaga sila in terms of hindi lang personal, kundi yung mga programs na yun, tutulong talaga at magagamit nila kapag gumraduate na sila, ganun. So, another thing, yung disaster preparedness and response program. So, nakita natin nung bumagyo, nabanggit naman din po natin ito last time sa radyo, isang session natin. So, yun, yung Sustainable Campus and yung Disaster Preparedness and Response Program, napakahalaga po nito, lalo na nung bumagyo. Makikita natin dito yung kahandaan ng mga estudyante natin. So, kinakailangan talaga na ma-train natin yung mga students kung anong gagawin sa mga unexpected na Tama, mga sir. disaster na yan. So, Nakita nga din natin, sir, nung nakaraan, mga drone binaha. oh, yun po. So, ano ba yung magiging actions ng mga students natin in case na may mangyaring ganito? And then, Sustainable Campus and Environmental Program. So, napansin din natin yung active na mga projects ng ating ISEM. So, gusto namin supportahan yun sa pagkakaroon ng isang committee din na tututok sa environment natin. So, another thing, yung engaging student activities and leadership program. So, yun, isa sa mga nakagawa na natin to before during CCAL. So, nakita naman natin, nag-invite tayo ng mga speakers na talagang gusto talaga ng students. Kasi yung mga in-invite nating speakers na yun ay based yun sa naging response nila sa ating survey form. So, yun, asahan natin na hindi lang si Attorney Chel Jokno, yung mga i-invite nating mga bigating speakers na talagang tutulong sa atin, kundi may mga susunod pa. So, abangan natin sa mga susunod na buwan kung sino-sino yung mga yan. So, yun. Ayan. natin. Marami pala tayong kailangan abangan. So, ano pa, sir? So, and lastly, siguro yung transparency and accountability in governance. Napakahalaga nito, syempre. Kailangan maging transparent and accountable tayo sa mga pinaglilingkuran natin. And ano ba yung asahan ng mga students sa atin? So, gusto natin yung responsible na leadership. Gusto rin natin yung inclusive na service. And syempre, yun, participative din. Syempre, hindi nga, sabi ko nga kanina, hindi magtatagumpay yung ating mga projects and programs kung hindi kayo tutulong or makikisa sa amin. So, yun po. Ayun, sir. Kanina, sir, nabanggit mo lang na parang isa nga sa mga talagang kailangan natin parang kailangan nyo tutukan is yung lack of participation ng mga students. So, eto naman, sir, bali, jump tayo. Connected to sa next na question, yung paano nyo mahihikayat yung aktibong partisipasyon ng mga estudyante ng CLSU since parang isa or dalawa, sir, sa nabanggit mo kanina na kailangan talaga ng active participation ng mga estudyante ng CLSU para maisakatuparan yung mga inilatag nyong plano, sir. Ayun, actually, yun nga, nasabi ko rin po kanina na hindi natin magagawang solusyonan yung mga problems kung hindi tayo nakalubog or hindi natin naiintindihan yung mga problema nila. So, una, kailangan abot tayo ng estudyante. So, yung aktibong pakikinig at konsultasyon ay kailangan na na-access nila. So, ang USSC office po ay bukas para sa mga students natin na may mga concerns. So, punta lang po kayo doon para magkaroon tayo ng mga consultation sa mga problems and issues na kinaharap at kaharapin pa natin para magawa natin ng solution. So, yun, isa pa yung transparency at yung responsibility natin. Kailangan maipakita talaga natin sa mga students na yung transparent leadership or dapat wala tayong tinatago, ganun. So, dapat wala tayong confidential funds, ganyan. So, Ay, para iba yun. ay, iba po ba yun? Sige. Yun. Pero yun,
Another thing is yung kailangan close coordinated din tayo sa mga offices, sa administration, para naman yung mga activities natin ay talagang supported din ng ating mga officials. And then, yung agarang action nga sa mga issue na hindi natin inaasahan, na nabanggit natin kanina. And yun, syempre, yung pagsusulong ng well-being at inclusivity. So, yun, gusto natin i-emphasize na ang well-being natin ay super halaga niyan. Syempre, no, yung ating mental health, ganyan. So, hindi tayo gagawa or hindi tayo makakakilos kung hindi okay yung mental health and as well as physical well-being natin. So, yun po. Tama, Kailangan sir. i-engage natin talaga yung mga students. Magsumali tayo sa mga student organizations, councils, or committees, ganyan. And mag-take tayo ng initiatives para malaman din natin kung paano tayo makatutulong talaga sa ating mga students. And syempre, naniniwala tayo na yung mga small steps na yan ay magre-result sa malaking actions. So, sir, matanong ko lang din, yung pinaka-strategy talaga or may plan na ba yung office po ninyo sa pinaka magiging approach para mas mahikayat yung mga kwa natin? Kasi, sir, gaya din na nabanggit nyo kanina na even sa yung mga, yung number of voters natin, yung number ng mga students na tumatakbo, di ba, parang decreasing siya, no? Opo. So, may mga strategy po ba kayo na or mga program or mga activities para yung kumbaga para magising din yung mga passion sa dibdib ng mga estudyante natin. Kasi sir, sabi mo 5 lang kayong tumakbo. Kasi for sure marami sa mga estudyante natin yung gustong tumakbo pero takot sumubok. So, ayun po, yun yung follow-up question ko lang sir, kung may parang exact na strategy po kayo para mas ma-push yung mga students natin. Ayun, ilan po sa nakikita natin na strategy dito, yung pagsisimula sa mga black presidents natin. Siyempre, ipopromote ko na po. Next week, sa Friday, magkakaroon tayo ng University Black President Council Assembly kung saan lahat ng black president ay may involved dun sa assembly natin na yun at mapag-uusapan natin yung mga issues and concerns na kinaharap ng ating mga students. Siyempre, as black president, malaki yung gampanin natin bilang, dun sa block natin, malaki na yung mga responsibilities na yun eh. So, paano ba tayo makatutulong sa ating block bilang black president? Kasi minsan namamaliit lang yung black president, pero syempre ang laki-laking tulong nito. So as we convene the University Black President Council Assembly, magiging part siya syempre ng Congress of Campus Leaders na sinasabi po natin. So Okay. doon magkakaroon sila ng representasyon sa Congress na yon. Tas yun yung nakikita natin na na parang sa ngayon na solution kung paano maipanunumbalik sa mga students yung participation, kasi doon nakikita natin na well represented talaga yung mga sector ng estudyante, and doon makikita natin na hindi isasawalang bahala yung mga concern ng student dahil nga well represented, may mga representative na mag-aakyat sa amin ng mga concerns nila. And yun, gusto ko rin sabihin, nakikita ko kasi isang problem din sa mga students. Parang natatakot sila or natatakot tayo sa mga criticisms. Ang criticism kasi ay super halaga niyan. So, kailangan i-accept natin yung criticism. Kung hindi natin i-accept yung mga criticisms na yan, syempre, ay hindi tayo mag-grow or Tama, magde-develop as student leaders and as, person. So, ayun sir, eto, may kaugnayan pa din. Ayan. So, kayo niya nga nabanggit nyo sir, paano nyo tutugunan since sabi nyo nga ngayon, para ini-involve nyo na yung participation ng mga black president na parang ang tingin lang na iba ay, taga-announce lang yan, ganun. Syempre may mga ganun thinking yung ibang tao na pag black president ka, like, ikaw lang yung nagbababa na information galing sa mga professor, instructor. So, ngayon na nabanggit ni Sir Darcel na i-involve na din nila yung mga black president para maging bosses din nung mismong block nila. So, paano, or may process po ba kayo, paano nyo tutugunan yung mga hinaing or yung mga problema ng mga estudyante natin dito sa universidad? Ayun. So, actually, mahirap na bilang USSC, mahirap na kami yung gagalaw para sa mga nasa ibaba. Kumbaga, kung iisa-isahin po namin yung bawat block
ay mahihirapan yung universities, yung USSC, since knowing yung numbers namin. Kaya magkakaroon nga po tayo nung tinatawag na Congress of Campus Leaders. And sa tulong ng mga representatives na yun, college councils and yung black representatives, tuturuan natin sila. Parang tayo mismo yung magtuturo sa kanila kung paano natin naharapin yung mga concerns na ganito. Kasi sa case po namin sa college, may mga concerns na from students, iaakyat kay black presidents, tapos iaakyat ni black president sa college council or sa department council muna, tapos aakyat naman ni department council kay college council, tapos si college council, iaakyat po sa amin. So, parang super habang process po nun, no? So, as a student kasi, parang kaya naman din natin talagang sagutin yung mga concerns kung student concern. Basta maibibigay natin sa mga students natin yung tamang information, ganyan. So, kung matuturuan natin yung mga black presidents na yan, mga department council, kung mas mapapalakas at ma-empower natin sila, hindi na kinakailangan na manghingi pa ng sagot doon sa mas mataas, parang from them ay mas masasagot na agad yung concerns ng ating mga students. Ganun. So talagang hindi rin biro, sir, yung process kung from student hanggang sa makarating sa office nyo. Kaya minsan inaabot din talaga ng matagal kung ganung process yung susundin para masagot yung katanungan. Kasi sir, napansin ko sa CLSU community din, syempre doon sila madalas magtanong di ba? So kaya wag lang din natin madaliin yung mga student leaders natin na bigyan tayo ng sagot kasi hindi din naman ganun kabilis yung process na pag tinanong ay may sagot agad. So ayun, sir. Eto, for last question, sir. Bilang kauupo mo ngayon na USSC chairperson, official, kasi sir, kayayari mo nga lang mag-take ng oath. Ano, sir, yung sa tingin mo, para sa'yo, yung pinakamahirap na pagiging parte ng student leader? And bakit? Actually, naranasan ko na po ito sa mga nagdaang taon bilang student leader, syempre. Isa talaga sa pinakamahirap harapin yung conflict or yung time management or yung conflict sa schedule. Syempre, knowing, nabanggit ko kanina, 23 units tayo ngayong SEM. So, mahirap pagsabayin yung academics sa service. Pero syempre, yun nga, time management yung kailangan. And ang bawat problema naman ay may kaakibat talaga na hamon sa pagtugon ng pangangailangan ng mga kapwa estudyante at sa personal kong growth bilang isang leader. So, yung mga concerns na yon or yung problems na na-encounter natin, hindi natin siya tinitingnan as problem. Tinitingnan natin siya as parang salik na pwedeng maka-apekto sa growth natin. So yun, medyo mahirap po na pagsabayin yung ACADS and student council or organization. Minsan nga natatawag pa tayo na Bachelor of Science in Organizations, ganyan. Ito daw po yung program natin. So, yun po yung yun yung pinakapangunahin talaga, syempre. Pero syempre, sa solutions naman, kung paano natin nagagawa yun, may mga support tayo na nakukuha sa peer, sa sa mga ka-council natin. Siyempre, sa mismong estudyante, no? So, sa simpleng, sa simpleng thank you, sa gratitude na yan, parang doon, validated, ganyan. Malaking bagay. Kasi opo. parang nabuboost yung moral mo na, nasa tama naman pala yung ginagawa ko. Oo, May mga ganung bagay no? Yung parang maliit lang sa iba, pero para sa'yo, sobrang laking, tulong na nun, para maboost yung moral mo na magpatuloy pa. And sir, may katanungan din ako. Bilang isang varsity player o isang athlete. Ayan, sir. Athlete nga pala siya. Meron po ba kayong programa or mga plano na inilatag para sa aming mga estudyante? Ayun, actually, doon nga po sa binabanggit natin na Congress of Campus Leaders, sabi natin kanina, hindi dapat exclusive or hindi ilan lang. Kailangan kasama rin yung mga athletes natin. So, dahil since yun nga, meron tayong athlete representative, parang doon makikita natin kung ano talaga yung mga problems at concerns or mga needs na kailangan ng ating mga athletes. So, sa ngayon po kasi sa especially sa darating na intramurals natin, tinitingnan na natin kung paano tayo talaga makatutulong sa ating mga athlete as USSC, as council. So, ano yung pwede nating gawin, ganyan. So, nagre-reach out na rin tayo sa mga
sa mga pwede nating hinga ng tulong para, yun nga, gusto natin ng inclusive na environment na community. Dapat walang naiiwan. Dapat ay bigyan din natin, syempre. Hindi lang, Sir, matagunan yung mga Yun. kakulangan eh. Mga yun, nakaraan kung din kasi. makikita po natin kasi, ayun, si Carlos Yulo, di ba? Hindi namin natin ine-expect na, yun. So, Dalawang hindi gold. dapat maliitin yung mga sectors natin, especially yung mga athletes na nagdadala talaga ng karangalan din sa ating university. So, ayan. Thank you, sir. Yan, sa mga nanonood po at nakatutok sa atin ngayon, baka may mga katanungan pa kayo sa ating USSC chairperson. Pwede nyo pong i-comment para personally mabanggit natin sa kanya and masagot niya po. Pero for now, ayan, madami nagko-comment. But bumati muna tayo. Hello kay Alessandra Colin. Hello, Coco. Magandang hapon. Kay Annalyn, kay Sylvester, kay Leo Fo, kay Lenora, ayan, nanonood sila. Ayan, kay John Vincent Kahukom, hello Boogie. Tapos, ayan, kay Jamie Lynn Reyes, hello po, Si ayan. John Vincent Kahukom, magandang hapon din. Ito, may pumasok na question from Annalyn. Ayan, question lang po para kay Sir Darcel. Paano nyo po nababalanse ang akademikong responsibilidad at tungkulin nyo bilang student regent? Yun, actually mahirap na tanong po yun, no? Para sa para sa mga student leader, actually hindi lang para sa akin. Pero yun, ang ginagawa ko pong strategy, syempre, tinitingnan natin kung ano yung urgent sa hindi. Pero pag tinitingnan po natin, parang lahat talaga urgent. Kaya ang nangyayari, hindi rin natin alam kung ano yung unahin. Pero syempre, ang lagi nating sinasabi, student muna tayo bago maging student leader. So syempre, hindi natin dapat pabayaan yung academics natin kapag pumasok tayo sa student council. So yun po, sa way na kung paano, mahirap po siya i-explain kasi yun nga, parang wala sa akin, parang parang tawag doon. Wala siyang way talaga eh. Parang medyo mahirap siyang i-explain kasi just go with the flow. Parang ganun po yung sa akin kasi. Pero yun nga, lagi nating pinapaalalahanan yung mga student council natin or student leaders. Kung papasok tayo sa isang organization or isang konseho, kailangan maging estudyante muna tayo bago maging student leader. So, And idagdag ko lang din, sir, sa mga papasok. Syempre, dapat handang humarap sa responsibilidad. Ayan, kasi sabi nga ni sir, hindi biro yung mga responsibilidad ng mga student leader natin. So, ayan. Sir, ano pa pala, itong darating na student lantern, meron po ba kayong plano? Ito kasi mga inaabangan ng mga estudyante Yan. natin dito sa LSU. ayun. Actually, yung ating Lantern Fest na tinatawag sa December, medyo nahihirapan tayo sa pagpaplano, no? Given yung date na naibigay sa atin, which is December 18, ay medyo mahirap pagkasyahin sa isang araw yung mga activities natin. Pero hindi po namin maipapangako yung mga activity na na-conduct natin last year ay magiging kasing bongga nung activity natin ngayong taon kasi yun nga, ang gusto natin ngayong year or ngayong term ay more on development programs talaga. So, yun, stay tuned na lang din po sa ating mga plans para sa ating Lantern Festival. I believe siguro baka ma-invite po ako ulit para dito sa ating mga plans sa Lantern sa mga susunod na ban, Excited ganyan. yung mga student natin. Ayun, opo. Pero Sir. syempre bago yun, katatapos lang po ng ating first term exam. So meron pa tayong midterm exam saka final term exam bago tayo makarating dun sa Lantern. So sa ngayon ang maipapayo ko muna sa ating mga students before yung Lantern, mag-aral muna tayong mabuti. Saka tayo mag-e-enjoy after natin makapag-aral. Yan guys, abang-abang muna tayo. Eto, meron ba isang pumasok na question? Sabi niya, question lang po, bilang isang student leader, paano mo matutulungan o ma-inspire yung mga kapwa mo estudyante para maging student leaders? Ayun. So, actually marami na rin pong nagtatanong ng question na yan. So, mahirap talaga na maging influential sa mga estudyante, syempre. Pero ang lagi kong sinasabi, hindi kasi
hindi kasi, it's not just about the position, no? It's about the service, compassion, and courage. So, lagi nating sinasabi sa mga students, hindi natin kailangan ng posisyon para tumulong. Since yung volunteerism na sinasabi natin, kailangan nandyan siya lagi. Kailangan, kung gusto talaga natin mag-volunteer, lumapit tayo or tulungan natin magsimula tayo sa maliit hanggang sa umakyat tayo sa matataas na or sa malawak na hanay. Tapos yun, makakagawa tayo ng isang malaking pagbabago pag nagsimula tayo. So, ang gusto kong sabihin sa mga students natin, ngayon pa lang simulan na natin gumawa ng progress or ng pagbabago sa block natin sa isang group. And pag nakita natin sa future, malaki yung magiging impact nito. Makikita natin na hindi lang yung group na to yung natulungan natin. Kasi parang parang nakahahawa po. So kung yung group na to, yung isa sa grupo na to ay nag-share din sa isang group. So parang tuloy-tuloy na yun. Doon natin makikita na influential talaga yung ginagawa natin. So parang domino effect, sir. Domino ano? effect po. So, ayun sir, parang nasagot naman na natin yung mga question nila. Parang may mga question pa ba tayong pumapasok? So, ayun, any, hindi man last, no, hindi po last. So, any message sa mga CLSU students natin or may mga gusto po ba kayo ipaalala sa kanila? Ayun, gusto ko lang po ulit i-emphasize na lahat tayo ay may boses. So, kumbaga, kayo po talaga yung kailangan ko para makita natin kung ano yung magiging boses natin pagdating especially sa Board of Regents. So, yung participation natin, super halaga niyan sa ating mga activities. So, kailangan natin i-embody yung isa sa quality policy statement ng university, yung mahalaga ang inyong tinig upang higit na mapahusay ang kalidad ng aming paglilingkod. So, kung hindi kasi kayo magsasalita, kung hindi tayo magsasalita, sino yung gagawa nun? And hindi natin ma-improve yung service kung walang nagko-comment or nagsasalita tungkol sa mga bagay na mali na pala, tas hinayaan lang natin. So, sana sama-sama tayo or magtulungan tayo para sa pagbabago, para sa development ng ating university. And yun, gusto ko rin sabihin na magsasama-sama tayo laban para sa pagkakapantay-pantay. So, gusto nga natin ng opportunities na para sa lahat, inclusive. So, kailangan bumuo tayo ng isang universidad na walang diskriminasyon at puno ng respeto. And yun, magtiwala tayo sa mga process. Dahil yung change ay hindi naman din constant. So, yun, sa collective action and proactive action, maabot natin yung tagumpay na minimithi natin. So, yun po. Eto sir, wait lang. Pahabol na question lang sir. Kasi pumasok lang bigla sa isip ko kasi 'di ba para like yung mga past administration ganun. Parang may sinasabi sila na eto nagawa nila. Eto sir, parang ano yung mga nakikita mo na tangible projects mo na magagawa sa term mo? Ayun. So, kapag binitawan ko po ito po yung sisingilin nyo sa akin actually. No? May maniningil po ba yung mga students natin maningil ang dyan? mga estudyante. So, doon po kasi sa mga ibinaba naming platforms during election, isa po doon sa pinakamahalaga, yung ating Constitution and Bylaws, which is, kung makikita po natin, kung i-check natin, 2013 pa yung CBL na ginagamit ng USSC. So, doon pa lang, kailangan na talaga natin maayos yung CBL na ginagamit ng CSBO kasi doon po naka-base. And isa to sa mga nagiging dahilan ng participation ng student kung bakit bumababa. Kasi may mga estudyante tayo na nalilimitahan nung nakalagay na mga rules and regulations doon sa ating CBL. So, doon, ngayong SEM, ang target po natin na ma-amend or maamyandahan yung ating CBL para naman kahit papaano yung mga gusto talaga mag-serve ay hindi na malimitahan dahil yun nga may mga OJT po kasi yung mga students, 'di ba? So based po kasi dun sa may CBL natin ay hindi makatatakbo ang students kapag may OJT ganyan. So yun yung ilan sa mga qualifications na kailangan nating tignan para yun nga hindi nakukupot yung ating mga estudyante sa ganito lang. So, yun. Sayang po kasi kapag gusto talaga or genuine talaga yung
genuine talaga yung ano nila, yung kagustuhan nila na mag-serve. So, yun. Yun po. Yun po yung isa sa mga tinatanaw natin ngayong SEM. Makikita nyo po ba siyang magiging possible? Actually, ayun, nag-start na rin po tayo sa pagdadraft ng ating amendment sa ating CBL. Pero ang pinaka nakikita po natin na mag-finalize talaga or parang pinaka-kailangan dito, yung binabanggit natin kanina na Congress of Campus Leaders, as sila po kasi yung ating highest policy making body. So, ang pinagkaiba po nila sa USSC, ang USSC po ay highest governing body. So, kumbaga, sila po talaga yung policy making body natin, yung sa katuparan nitong ating pag-amend sa CBL. Eto sir, itagtag ko na lang din kasi madaming mga students na nakakapansin. Yung parang tambayan Opo. sa pagitan ng Student Union Building and Centrum. Tama ba sir? Opo. Ayun. So, kasi parang may nabalitaan ako dati na parang i-renovate yata yun sir. Kasi parang may mga alumni tayo na parang parang pag nagbalik tanaw sila like, doon kami nagre-review, ganun. So, kasi di ba parang nakatenga siya ngayon sir. So, sabi, ang nabalitaan ko noon ay parang i-renovate daw. Ano yun sir? Ongoing na po ba yung renovation or may plan po ba talagang i-renovate? Ano pong status noon ngayon? Ayun, bago po natin banggitin kung ano yung status niya, gusto ko pong i-shout out yung mga nagdaang administration kasi sa kanila po yan nag-start. Parang from term na 2022 to 2023 tapos parang tinuloy ni 2023-2024 and then kami po yung susunod na magtutuloy dun sa project since hindi po siya kakayanin ng isahang bagsak lang na paggawa ganun. Opo. So sa ating former chairperson or former OIC chair Roma Ann Manahan and former student regent Ned Ivan Cruz, former student regent Dominic Fajardo, and former chair Jean Ganigan. Ayan, sila yung mga ating mga nakatulong din sa ating sa project po na to. So, ayun, sa status ng ating student tambayan nung last board of meeting, isa ito sa mga na-approve ng ating isa ito sa mga na-approve yung biddings, isa sa na-approve ng ating board. So, siguro by next month, makikita natin na sisimulan na yung paggawa niya since nga approve na po yung bidding niya. So, yun, makikita natin yung progress and babantayan natin syempre. And yun, once na magawa na ito, malaking tulong ito na nakikita natin sa ating mga students, especially yung mga, hindi na rin natin parang sa nakikita natin ngayon, medyo mahirap na rin makisiksik dun sa library natin, no? So, yun, another venue siya para sa ating mga student kapag magre-review. So, yun po. And maganda rin siya, sir, kasi syempre yung mga alumni natin na pag bumalik, makikita nila na, okay na ulit. Parang pag nag-reminisce sila dun sa mga memories na dun sila nagre-review, dun sila gumagawa ng mga projects nila, at least mababalikan nila. Wait lang, may nag-comment pa. Ayan, tanong ba yan? Ayan, may tanong pa. Carlo, tignan mo. Basahin mo yung tanong, Carlo. Ayan. Ito po sa tanong. Ano po ang matutulong ng student regents sa dilema ng mga swimmers and other sports? Ayun, tulad nga po ng nabanggit natin kanina, hindi natin magagawa ng paraan or hindi natin ma-actionan yung isang problema kung hindi tayo matutulungan ng mga talagang nandun sa problema na yun. So, as ating mga athletes and ayun, yung nabanggit nating swimmers, yung mga problems natin, iakyat natin sa kinaukulan. So, pwede kayong lumapit sa aming office and tingnan natin kung ano talaga yung mga pwede nating maging action as student regent, as council para sa mga concerns na to. And yun po. So, ayun, guys, malinaw na pag may mga concerns, ayan, binanggit din ni sir na ilapit sa office nila para magawan din nila ng aksyon. So, ayan, Sir Darcel, maraming salamat po sa pagsagot ng aming mga katanungan. And, syempre, maraming salamat din po sa mga tumutok
Ayan. And syempre sa mga nag-comment, na-appreciate po namin yung mga comments nyo, sa mga nagpa-shoutout, and syempre sa mga nagbato ng tanong para mas makilala natin ang ating USSC chairperson. So again, ayan, maraming salamat po. Mga aktibo yung mga natin, estudyante natin. Oh, yung mga natin dyan, yung mga viewers and Mga listeners natin, talagang willing talaga silang magtanong para syempre mas makilala pa yung chairperson natin sa USSC. So, ayan. Maraming salamat po. Again, I am Julian DC Pagaduan. And I am Carlo R. Justo. This is CLSU Matters, Issues and Stories That Matter. Ayan, laging tandaan, sa CLSU Matters, you matter. Ayan, thank you everyone and happy weekend po. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Tara halika na tayo sama-sama